Hello, welcome to Libra Philippines. So, ito yung reading natin for Libra, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Libra. Take kung liwat resonates. Bali, hindi po ito magre-resonate sa lahat kasi hindi ko talaga makukuha lahat ng energy ng Libra sa mundo. Pero kung hindi ko makuha yun sa'yo, okay lang. Next time, maybe makuha ko na. Okay? For those of you who want to book a personal reading, Jing Tarot Reader, ako open ako, palm at saka astrology. Mag-inquire ka na lang doon sa aming page, Madam P. Ayan. So, ano siya? Madam P, pero hindi mo siya masa-search agad-agad. Lagay mo na lang hashtag Libra Philippines sa Facebook. Ayan, may mga admin ako na mag-a-assist sa'yo. Sana mag-comment ka sa baba. Sobrang appreciate ko yun. Ayan, nagaganahan ako mag-reading pag marami yung nagko-comment sa akin. So, you do have your Knight of Cups, Six of Wands, Cancer, Scorpio, Pisces, Aries, Leo, Sagittarius. I feel like you no longer care about the past. May nakikita tayo dito parang past na iniitsapuera mo na, parang kina-cut off mo na, or, unti-unti mong binabago yung buhay mo, nagfo-focus ka sa new beginnings, new people, and new life, kumbaga. The Knight of Cups, this is showing to me as, nakikita natin na nakakarating ka sa mga dapat mong puntahan, like, your purpose sa buhay mo, yung mga, like, what you want in life, na gagawa mo ng paraan na makuha yon because of those people na nakasuporta sa'yo. Six of Wands, that is actually success, that is victory. And nakita natin na may mga skills na tinatry mong pag-focusan sa ngayon, but I can see there's Aries energy in you na parang pipilitin mo yung best mo na magawa or may sakatuparan nitong mga bagay na ito. And yun nga, malaki ang tulong nitong mga tao sa paligid mo ngayon para may sakatuparan na ma-achieve mo lahat ng ito. Whether online, ayan, online or yung mga tao dyan sa paligid mo lang. First na nakakonect mo pagdating sa love, sino to? Knight of Swords, Three of Coins, and the Death card. Gemini, Libra, Aquarius, Taurus, Virgo, Capricorn, Scorpio energy. Bottom of the deck, Seven of Coins. Okay, yung person na ito is, ito love reading to, no? There's ending na nangyayari sa inyo. Focusing siya sa pag-create ng pera. This person could be someone na may pagkakalayo, like pagta-travel na kailangan gawin para magkita kayo or what. So, may pagkakalayo sa inyo. I can see also a person who loves to wear belt. So, pwedeng lagi siya nagbe-belt or what. This person is thinking of you, iniisip ka niya. Ano yung emotion ninyo sa isa't isa? King of Swords. So, you are someone na nagpapaka-professional. So, tinatry mong i-end yung emotion mo dito sa taong to. Mahal mo siya, naghihintay ka, pero tinatry mong i-end yung mga bagay na yun. Yung paghihintay, pagmamahal, pag-iisip dito sa person na to, Two of Cups, maybe you are thinking about the relationship or gusto mo magkaroon ng relationship sa inyo in the future, or yung iba sa inyo kung nagkaroon kayo ng relationship sa past, so you're thinking about yung relasyon ninyo sa past. But, ngayon, mas nagko-concentrate ka. Mahal mo siya, pero maaaring tinatry mong i-end na yung paghihintay, pagmamahal sa taong to. Kasi ang hirap Anong emosyon niya sa'yo? Queen of Cups is here. This person is having huge awakening. So, nagkakaroon siya ng awakening. Nakakita tayo, nagpo-focus siya sa new beginnings niya na may kinalaman sa pera. The Queen of Cups is here. So, this person, the Wheel of Fortune is here at the bottom of the deck. So, malaking pagpabago. Kasi nga nagkakaroon ng awakening dito sa person na to. Malaking pagkakaiba niyo nitong person na to. I mean, ang way niyo na pag-iisip, ganun. This person is saving money. Clarify the Queen of Cups.
The Two of Cups, the Fool, and the World. I feel like this person loves you. Mahal ka nitong taong to. Gusto niya mag-reach out. This person could be someone na malayo sa'yo. And this person with the Two of Cups, pwedeng may other relationship na involved sa inyo. Could be even marriage. Tell me about the Judgment. Page of Swords. Okay. Yung iba sa inyo, hindi yun yung message mo. Okay, dalawa kasi yung energy na kukuha ko. Yung iba sa inyo, mahal ka nitong taong to if kuha muna ako ng clarifier, ha? Who is this Queen of Cups and the Judgment? Magkaibang energy to. Who's the Queen of Cups? Six of Coins. Who is the Judgment? Okay, the Lovers. The Six of Coins. Okay, si Queen of Cups. Mahal ka ng taong to kung dati tinulungan ka na niya. May pagtutulungan regarding finances sa pera. Pagtutulungan na hindi mo siya inobliga. Iba yun. Halimbawa, nagkaroon kayo ng pagtutulungan, tinulungan ka niya financially, hindi dahil obligasyon, dahil asawa ka niya or ex mo siya or what. Okay? Tinulungan ka niya because bukal sa kalooban niya. Okay? Or maybe may partnership sa inyo, business partnership sa inyo sa pera. This is your reading. Mahal ka niya. Okay? Kung hindi ka nakarelate doon, might be ikaw itong isa. Okay, nakikita natin dito itong person na to, mahal ka niya, and this person wants to connect with you. Gusto niya magkaroon na, hindi siya masaya. May relationship tayo nakikita dito, pero hindi siya masaya doon sa karelasyon na yun. And with the world, nakikita niya ito as a narcissist person, nakikita niya ito as a person na parang nakatali lang siya dito. Hindi siya masaya kasi hindi niya makuha yung mga bagay na gusto niya. The Fool is here. This person is, parang nauobliga siyang magsabi ng words like I love you, nauobliga siya, there's obligasyon, no? Na parang tumatakbo yung relasyon nila sa obligado kasi akong gawin to sa'yo, obligado kasi akong sabihin to sa'yo, pero hindi talaga ito yung totoo. Okay, so I can see another relationship na involved dito, pero ikaw ang laman ng puso nitong taong to. The Judgment. Pwede nagkaroon ng relasyon sa inyo na itong taong to, pero niloko ka niya, very toxic. This is the person na involved dito. Like, may nagsinungaling siya sa'yo, nagtago siya ng mga sikreto sa'yo, hindi niya sinabi sa'yo ang totoo. This is your reading. Your person is immature, and nagkakaroon siya ng awakening ngayon. Yan, the Nine of Swords is here. So, pwedeng ito naging problema mo tong taong to. This is your side. This is your side. Okay? Huwag mong kunin tong sinabi ko kaninang mahal ka niya. No? That is not your side. Tell me about this. Anong emotion nitong taong ito who is very toxic, sakit ng ulo, isip bata, Page of Coins is here. What's with the Page of Coins? Ang daming pages, guys. Ang daming pages. Pages are like young energy. Tell me about this. The Emperor, okay, wala akong nararamdamang feelings, but rather meron siya mga bagay na binubuo sa sarili niya ngayon. Nagkakaroon siya ng awakening, and what is that awakening all about? Tell me about this. Five of Cups and the Two of Coins. I feel like may mga responsibilidad siya, tapos parang nagkakaroon siya ng kalungkutan about dun sa responsibility na yun, na hindi niya maibigay yung mga bagay na kailangan or dapat ibigay doon sa responsibilidad na yun. But nakikita natin, tinatry niya yung best niya na i-work out yung sarili niya. Kaya lang nagsisimula pa lang kasi siya ngayon, kaya hindi niya maibigay yung mga bagay na dapat niya ibigay doon sa mga responsibilidad na yun. And maybe because of the pages, maybe it involves a child. So what will happen in the future for you, Libra? Ace of Swords.
Nine of Swords, King of Wands. What's with the sorry, this is the Ten of Swords. No, mali. Dito yan. Nadampot ko lang siya. Dito na siya kanina. Sorry. Medyo na ano ako. Naghahangin-hangin ako ngayon. I mean, parang nababurp ako na hindi, you know. What's with the Ace of Swords and the King of Wands? Ten of Swords. Yeah, you're moving on. In the future, you're focusing. You're trying to, you know, pahalagahan at isipin ng puso mo. You're blocking all those negativities away. You're focusing on the brighter future, brighter side. Nakikita natin, ang iniisip mo dito is paano magkakaroon ng pera, paano palalaguin ito, paano makakatulong, or sino yung mga taong makakatulong sa'yo in order for you to ma-achieve yung mga bagay na gustong ma-achieve pagdating sa financial. More on pera na lang kasi iniisip mo in the future. Well, it's fine. The Ten of Swords, sorry, the Queen of, ba't lagi ko nababanggit ang Ten of Swords? Well, it is an ending card. So, nadampot ko siya kanina, tas ngayon accidentally nabanggit ko siya. So, may message talaga siya. So, it means there's an ending sa inyo ng person nito. And the Tower moment, this person is cutting you off. This person is focusing on mga bagay na kulang sa kanya. Lalo siya nagkakaroon ng problem financially. And the Nine of Wands, I can see very challenging itong mga financial problems sa kanya. The High Priestess, I mean, you don't care or you don't need this person in your life. Especially if you are the one na dealing with the toxic one. Kung toxic siya. I mean, it's a suicide. What do I mean by that? Kung babalik ka dito sa taong to, alam mo na toxic siya, alam mo na ganito ang pinaranas niya buhay sa'yo, or alam mo na nag-end na yun sa inyo dahil dapat lang talaga mag-end ito. Tapos kung magkakaroon pa ng future sa inyong dalawa, parang suicide lang yan. Ilalagay mo lang ang sarili mo sa alanganin. Ikaw lang ang mahihirapan. So, it's okay to be the High Priestess. The High Priestess is a person, a woman, pero not necessarily dapat babae ka. Pero the High Priestess is showing us your energy, your feminine energy, na kailangan dapat mas protektahan mo yung sarili mo, yung spiritual mo, yung hindi na to healthy para sa'yo, itong taong to. So just let this person go. And nakakaamoy ako ng lemon. This could be a reading. Anyway, what's with the 10? Oh, sorry, 2 of Cups. What's with the 2 of Cups? Ito yung isang energy. I can see reconciliation sa inyong dalawa. Pag nagkaroon ng reconciliation, this would be the best reconciliation ever. Guys, ito yung isa, yung mahal ka pa ng taong to. Because, nakatali lang siya sa relasyon na hindi niya gusto. Okay? This person, there's a reconciliation. Nakikita natin magiging mas matibay itong relasyon na ito. And I can see the devil is here. What's with the devil? Kaya kasi hindi sigurado dito sa person na to eh. Sabi ko nga, yung person na kakonect niya ngayon, it's very narcissist. And with the Five of Swords, nakakita tayo ng big change dito. This person is focusing on you. And I feel like ngayon, hindi lang siya ganun ka-spiritual na tao. But in the future, the Empress is here, the Temperance is here. Whatever you're waiting for, pag dumating yung time na hindi mo na hinihintay, itong taong to, wala ka na pakialam sa kanya, and you're focusing on your growth, focusing on yourself. This is the moment na babalik itong person na to with the Three of Swords. This person is broken-hearted, nasasaktan. Alam mo bakit? Kasi marirealize niya na yung taong binlock niya, yung taong inalisan niya, yung taong nilayuan niya, siya pala talaga ang dapat niyang piliin or mahalin at ikaw yun. Kasi there's things in life ngayon na pinaparanas sa kanya which is nakikita natin ito as a karma na dapat niya makita, ma-realize. And sa ngayon, medyo bulag pa siya. Hindi pa niya makita or ma-realize dito sa taong ito kung sabi ko nga may obligado lang, obligasyon, because of the obligation. Kaya siya nakatali or nakaipit dito. But unfortunately, hindi talaga ito yung gusto niyang buhay para sa sarili niya. So time will come, there would be a reconciliation sa inyong dalawa. And by that time, you are already in love with yourself and no longer waiting sa person na ito. Thank you for watching. I love you all and bye-bye.